Magandang umaga po, Mang Delphine. Magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig. Okay. Patunayan mo nga yung introduction ko sa'yo. Simple lang. Diretsuhin na natin. Opo. May pera tayo. Opo. Paano ito kikita? Paano ito hahawakan? Opo. At sa halip na mawala. Opo. Ang unang-una po, ang tinuturo namin, mag-aral muna tayo. Okay. Kasi sa mga paaralan naman po talaga natin, hindi tinuturo kung ano gagawin sa perang kinikita. So, yun po ang ginagawa namin. Turuan kasi ngayon, marami ka nang pwedeng paglagyan ng pera sa totoo lang. Pero syempre, paano mo naman malalaman nga kung yung paglalagyan mo lehitimo o baka ma-scam ka lang tulad nga nung nangyari sa karamihang mga tao sa May Visayas na nakaraan lang. So, dapat talaga unang-una, aral muna tayo. Marami naman tayong pwedeng paglagyan darating tayo dyan. Pero sa simula't simula, alamin mo muna ano ba talaga yung meron ka, magkano ba talaga kinikita mo, saan ba napupunta yung perang kinikita mo. Kasi karamihan ng tao nakikita ko, parang pag tanggap ng sweldo, andulas Andulas diba? talaga. Diba? Sa akin nangyayari yun Pag nakuha mo ng umaga, hapon, wala na, hindi mo man lang mapaliwanag kung saan napunta. So doon kami may gamot ba ron? yun yung doon tayo kailangan magsimula kasi pag alam mo na kung saan napupunta yung pera mo, then maiisip mo kung saan ka pwedeng magbawas ng konti para nga makapagsimula ka talagang mamuhunan. Kasi ang karamihan sasabihin, ay gusto ko man mamuhunan, gusto ko man mag-invest, gusto man pumasok dito, lagi naman ako walang pera, paano ko naman gagawin yun? Lagi na lang kulang. Pero pag tinanong mo din naman yung mga tao, saan napupunta yung pera nyo? Sahod mo, no? Hindi rin naman masabi kung saan talaga. Kasi pag nakita mo na yun, then pwede ka na mamili. Mahirap yan talaga sa simula. Kasi sasabihin mo na, siguro hindi na muna ako iinom o hindi muna ako maninigarilyo o hindi mo muna ako gigimik masyado para yung dapat gagastusin ko doon, yun ang gagamitin kong... Kailangan pala inventoryhin yung ginagawa natin paggastos, ano? Oo. Para maiwaksin natin yung useless. Oo. Kasi minsan yung mga maliliit, yun ang mahirap Ay, maliit lang naman yan maliit lang yan, ganito. Pero pag binilang mo yan, magugulat ka, daan at libo na pala yung nagastos ko sa bagay na to. Sabi mo, namimili ka lang yung mga, sabi mo kung ano-ano, mga DVD, mga ganon, sa kakabili-bili mo, biglang, ilang libo na pala nagagastos ko sa kakagawa ko nito. Kaso tuwing bumibili ka, maliit lang So hindi mo talaga napapansin na dumadami na siya. Pero yun nga, kung gusto mo talagang makapagtabi, pagpapasok ka, mamumuhunan ka, magtatayo ka ng sarili mong negosyo, syempre dapat may sarili kang perang ipapasok dyan. At kung lagi nga lang ng feeling natin kulang, inventaryohin nga muna natin. Saan ba napupunta? At sabihin natin, sige, gusto ko magtayo ng sarili kong negosyo. Ito kapital na kakailanganin, saan ko naman kukunin yan? O syempre, merong mga bangko, merong mga microcredit na nagpapautang sa maliliit na negosyante, pero kakailanganin mo pa rin magpasok ng kahit konting sarili mong pera. Tinatawag na equity, no? Oo. Kasi ikaw yung may-ari, negosyo mo yan. Alangan naman wala kang ipapasok lalagay. Dyan. Okay. So, yun, doon tayo magsimula. Ngayon, pag nakita mo na at kung ano talaga yung estado ng iyong pera, yan, mamimili ka na, mag-iisip ka na, eto ang kaya kong itabi, araw-araw, buwan-buwan. Ginagawa nga namin, isang approach namin, sige, makapagtabi ka ba ng 100 ng 100 pesos every day? Kung kaya mo yan, sige, meron na tayong mga pwedeng magawa kasi makakapag-ipon ka na at kumbaga may direksyon yung ginagawa mo. Kasi mahirap din ituloy ang isang bagay pag hindi mo alam kung bakit mo ginagawa sige, nagtitipid nga ako, nagtitiis ako, nagbabawas ako ng gastusin, pero hindi ko naman alam kung bakit ko ginagawa. So, mahirap din pag gano'n ang usapan. So, paano natin, ano ang mga paraan? Kung tayo nakaipon na, no? Okay. Nakaipon na tayo kasi pinigil na natin lahat ng ating mga bisyo. Madami pala tayong useless expenses, ano? So, isa palang bagay na importante yan. Kasi kung successful ka na, pwedeng ulitin mo yan, no? Yun din ang magiging bagsak mo. Okay. So, meron ka na ngayon na ipon. Kahit konti, no? Sabihin natin nakaipon ako 10,000. Meron na ba akong pwedeng paglagyan yan? Marami na. Merong mga sinasabi nga dyan, di ba? Yung mga maliliit na business, yung nagbebenta ka ng mga pagkain, may food cart, mga ganon-ganon. Ngayon, syempre pag ganon, dapat may oras ka.
'Di ba? Ikaw magtatayo niyan, ikaw bibili ng gamit, ikaw yung syempre magkukuwenta araw-araw kung kumita ba o nalugi, at ikaw magma-manage ng mga tao na nagpapatakbo. Masyadong masalimuot yan. Oo. So, yun yung marami pa rin Pilipino ang gusto dyan at marami rin talagang kumikita sa ganyan. Pero, ang abiso ko, pagpapasok sa ganyan, dapat yung produkto o negosyo na papasukan mo, enjoy ka. Enjoy ka at alam mo. Oo, at naiintindihan mo kung ano palakaran doon. I mean, huwag tayo talaga papasok sa isang bagay na, kumbaga, wala talaga tayong alam. Mahirap yun eh. Tapos may panahon ka. Dapat. Oo, dapat talaga may panahon ka at marunong ka taning humawak ng tao. Ibang usapan na yun eh. Kasi siyempre, magkakaroon ka ng empleyado na yan eh. O, yung magbebenta, yung magdadala ng gamit, mga ganon. So, yun yung isang, kumbaga, yun yung isang pwedeng gawin pag nakaipon ka na. Ngayon, yung isa pa, lalo na kung let's say, empleyado tayo, sumusweldo tayo, siyempre, mahirap yung sa sideline ka na ganon. Makaka-apekto yun sa trabaho mo eh. Makakati yung attention mo, makakati oras mo. Marami na ngayong instruments o tinatawag nating mga pamamaraan na pwede ngayong pasukan na noong mga 1990s hindi pa masyadong kilala eh. So, ano ba yung mga yan? Siyempre ngayon, nasa balita lahat, alos araw-araw yung stock market natin. Nag-bull run for the past few days. Hindi lang past few days. Kahapon talagang lumakas. Talagang ang lakas ngayon. I mean, balita na yan sa buong mundo at baka hindi natin alam na sa buong mundo yung stock market po natin ay nasa top 3 sa ng pag-akyat. Kasi nga, ang laki talaga ng inakyat eh. Pero yun nga, mga tao, kumbaga, ang expectation, ay, milyon-milyon naman kailangan para pumasok dyan eh. Kailangan talaga. Malibang perception yun. Nung 1990s, hindi. Medyo tama yan nung panahon yun. Pero ngayon, mali na yun. Kasi sa ngayon, meron ng mga paraan para kahit sino, basta sumusweldo ka at kaya mo, yun nga, kaya mo magtabi ng mga 100 pesos a day, pwede ka nang pumasok. Kasi nga, meron na ngayon tinatawag natin yung online brokerage na basta may internet ka din, pwede ka nang pumasok sa stock market natin. Dati kasi kailangan mo talaga ng isang tao na tatawagan mo at siya ang kumbaga ang gagawa ng transaksyon para sa iyo. Pero bago na pala no. Nung mga 3 years ago yata yun eh. Nung ako nag-i-invest meron akong broker mismo. Ngayon pala pwede nang parang wala nang broker, online na. Online na lahat. I mean, mag-open pa rin kayo ng account sa bahay ka na lang, pwede na. Pwede. Kahit nga nagko-commute ka sa MRT, pwede na eh. Basta yung telepono mo, may 3G. Ano naman ang bintahe ron sa gastos? Sabihin na, yung meron mga komisyon yan. Meron. Sabihin na natin, ang komisyon kasi, pag nag-trading ka sa internet, 1/4 of 1%. O 20 pesos depende kung ano. So kumbaga which is bigger or smaller? Whichever is bigger. Basta ang minimum is 20 pesos. Okay. So, 'yun. Dati pag magtre-trade ka, kaya nga ibig sabihin niyan, trade ka directly personal mo through broker, 1%. Oo, mga 0.5% to 1% dati. Ngayon, dahil nga tinatanggal na natin yung ganung sistema, bago na, kalahati na lang halos noon, 1/4 of 1% na lang o 20 pesos. So, bintahe pala ngayon, no? Mas madali na at madali na, mas mura na rin mas mura na rin, ano? Ngayon, paano naman ang pagpili diyan? Well, ang sa amin, ang tinuturo nga namin, pagpapasok kayo nga, sabi natin, stock market, gusto natin pumasok. Pero nakakatakot. Kasi hindi nga natin alam yung paano eh. Para maintindihan talaga yung stock market, ang pagtingin dyan, makikisosyo ka sa isang negosyo. Medyo nakakatawa isipin, pero sabihin natin, yun nga, isang malaking negosyo. Sa madalit sabi, sa halip na pwedeng gawin mo itong option o alternative, sa halip na magsimula ka ng bagong negosyo. Oo. Makisosyo ka sa isang negosyong nakatayo na at kumikita. Okay. So, yun ang ginagawa ng stock market. Paano yun? Wala naman akong alam hindi ko alam kung paano lang pinamamahalaan yun. Yun. So, ang titignan natin, sino ba yung mga malalaking negosyo dito sa Pilipinas? O isa pang tanong, kaninong negosyante ka ba bilib? O sa tingin mo, sinong negosyante ba ang magaling? Kasi halos lahat ng mga magagaling na negosyante dito sa Pilipinas, yung mga kumpanya nila, nasa stock market eh. Lumulad, no? So sabihin na natin, yung mga Ayala, yung mga Lopez, Gokongwei, sila Henry C. O sa tingin ba natin, si MVP din. O sa tingin ba natin, magaling silang magpalaki ng negosyo? Kung sa tingin mo, oo, bakit hindi ka makisosyo sa kanila? Ayun. Pwede ba makisosyo sa kanila? Oo. Yun ang ginagawa ng market. Kahit na 10,000 lang? Oo. Yung yung Ayala Land nga, kung magbibigay tayo ng halimbawa, magkano lang kailangan mo? 2.7.
2,700 pesos. 2,700 isang shares. Share. Hindi, yun ang minimum po. Kasi ang isang share po is about 26 pesos. Okay. Kailangan po bibili tayo minimum na 100. So, plus nga yung mga fees and taxes. Kulang-kulang 2,700. 2,700 lang, ha? Sa 10,000 ko, malayo na yung mararating. Makakabili ako ng mga 300 na rin yun. Mga 300 na rin yun. Ngayon, paano ka naman kikita? Siyempre, di ba? Yan yun. Sige, nakisosyo ka na. Paano ka naman kikita? Ang nangyayari kasi, pag ang isang kumpanya na nasa stock market, lumalaki kita, tumataas ang presyo niyan. Para po bigyan tayo ng ideya kung... Lumalaki kita ng kumpanya. Pag lumalaki kita ng kumpanya, yung presyo ng kumpanya yun sa stock market, tumataas. At kikita tayo, pag binenta na natin yon, pag tumaas na yung presyo. At yun nga yung sinasabi nating bull run ngayon, na umaakyat ang mga presyo ng mga kumpanyang nasa stock market. Kaya naman po yung mga pumasok dyan, lalo na nung mga panahon na mababa ang mga presyo, sila talaga yung mga umaani ngayon. Kasi balikan natin yung halimbawa natin, nung 2008 po, ang yung Ayala Land, 5 piso. 5 piso lang. 5 piso pero lang dati siya. Pero dati yun, 10, di ba? 10. Bumaba. Nalaglag siya ng 5 piso. So sabihin natin na bumili ka ng 10 piso, tapos, natakot ka, naging 5 piso na lang yung hawak mo. Kasi ito yung tinatawag natin na global financial crisis dati. Okay. Yun yung panahon yun. So nalaglag. Lahat naman bumagsak lahat laglag ngayon, ang tanong sa tingin ba natin yung nagpapatakbo niyan marunong? Sa tingin ba natin makakabawi pa sila? Kung wala ka ng bilib dun sa nagpapatakbo, ibebenta mo nga. Kasi bakit mo pa iwan pera mo dun? Palugi ka na lang. Lugi ka talaga. Pero kung sa tingin mo, marunong naman yung nagpapatakbo at gagawa yan ng paraan para kumita uli yung kumpanya, baka bumili ka pa nga ulit dahil mas mura Dati nabili mo 10 piso, ngayon 5 piso na lang, maganda naman yung negosyo, marunong naman yung nagpapatakbo. Siyempre nakakatakot pa rin, pero yun nga dapat may tiwala ka dun sa nagpapatakbo. Kung yung tiwala mo ngayon, pagkatapos ng mga 3.5 taon, sabihin mo nang namili ka ng 10 piso, namili ka ng 5 piso, sabihin mo average mo 750. 26 na ngayon 26 na ngayon. 26 na ngayon kung meron ka 1,000, magkano nang kinita mo doon? Sabihin natin, nagpasok ka nga ng, sabi mo, 1,000 shares, 7.5 yung pinasok mo. Magkano na ngayon ang halaga nun? 26,000 pesos. 26,000 sa halip na so magkano, ang niyan is, yung perang pinasok mo dyan, ano pa yung pwede natin ginawa? Sabihin nga natin, maliit na pera. Sige, dadali natin yan sa bangko ngayon. Magkano kikitain natin? Sa 100 natin, 30 centimos sa 1 taon. Kung masaya ka na doon, iwan mo nga doon yung pera mo. Ang malaking diferensya talaga kasi, pag sa bangko, kumbaga, garantisado yung kikitain mo. Yung 100 pesos mo, kikita yan ng 30 centimos pagkatapos ng 1 taon. Problema sa bangko, kung savings ka, mga 1.5% to 2%, malaki na. Malaki na yun. Yun ang pinakamalaki. Paano yung laban ng inflation? Yun nga, yung inflation natin 3% yung huling nilabas. So lugi ka talaga pag ganun usapan. Cost of money. Lalo na kung isipin nyo na 30 taong ka magtatrabaho, nagtatabi ka ng pera buwan-buwan, tapos ganun nangyayari. Bumababa pala ang value. Bumababa talaga yung halaga kasi walang kinikita talaga pera mo. So kailangan ng pera hindi tinatago sa bumbong. Hindi talaga. Kailangan pakilusin kasi araw-araw yan lumiliit yung value dahil sa pagtaas ng bilihin. Tignan na lang natin yung presyo ng gasolina. Di ba? Mga ilang taon lang, 30 yan. Dati 7 piso lang. Ngayon, 50 na. So, ang laki ng that 67% ang inakyat niya. Paano naman kung di tumataas sweldo natin? Saan tayo kukuha pambili ng gasolina? So, doon kailangan yung pamumuhunan Kasi kung hindi mo pinapakilis yung pera mo, kung natutulog lang yan, walang mangyayari. Hindi ka talaga aasensa pag ganun usapan. Anong mangyayari dun sa mga pamilya, taong malaki naman ang sweldo, pero ayaw mamuhunan, basta iniipon lang niya sweldo niya? Pag hindi na sila kumikita ng malaki, dahil syempre magre-retiro ka rin pagdating ng panahon baka magulat ka, wala ka talagang naitabi dahil yung pamumuhay mo na syempre taon-taon nagiging mas mahal. Syempre dahil tumatanda tayo, kung ano-ano na rin nararamdaman natin, lahat naman tayo nagkakasakit.
mahal magkasakit sa Pilipinas wow, nasabi mo diba? Yung ospital natin, mga doktor, mahal din kung mag-retire ka, wala ka ng tapos, health insurance. Wala ng health insurance. So, kailangan talaga may bubunutan ka ng pera. At kung hindi ka nakapagtabi, yun nga ang medyo nagiging issue ngayon sa maraming pamilyang Pilipino din diba? Pag nagretiro na yung magulang, wala ng trabaho, nagkasakit. Naka-savings account na lang yung pera, yung back pay, yung mga anak. Yung mga anak, magtuturoan kung sino magbabayad. 'Di ba? Kadalasan nga ang sasagot yung huling anak na walang asawa. 'Di ba? Kasi wala ka namang pinapaaral wala ka namang ganito, gano'n, hindi mo kailangan magpaalam sa asawa mo na magbibigay ka. Dahil nga hindi tayo nakakapaghanda ng maayos Kasama pala sa paghahanda yung tamang paggamit ng pera. Oo, yung hawak mo, hindi yung lalagay mo lang sa bulsa o sa bangko, sa tabi, no? Yung sa bangko naman, kumbaga, meron siyang tamang paggamit din ng serbisyo ng bangko. Kasi, sinasabi din naman talaga namin na pag yung pera, nilaan mo para sa isang bagay na kakailanganin mo ng 3 to 6 months, talagang iwan mo sa bangko. Meron din pwedeng paglagyan sa bangko. Meron din. Huwag lang savings account. Well, pwede pa rin kung yun yung panggastos mo araw-araw. Pero pag sasabihin mo, yung pang-retiro ko. Nako. Yung pang-babayad ko sa tuition ng anak ko pag parang nag-college. inaanay yan. Oo, ganun talaga nangyayari. Kasi sabi mo, yung anak ko ngayon, 4 years old, yung pang-kolehiyo niya, ilalagay ko sa savings account. Hindi na yung makakapag-college. Di ba? Kasi hindi kikita talaga yung pera. Pero pag sinabi mo, yung pang-grocery namin, yung pambayad namin ng kuryente, pambayad ng tubig, ilalagay ko yun sa savings account. Tama lang yun. Tama yung gano'n. Kasi dapat yung perang yun, hindi mo lalagay yan dapat sa stock market. Dahil pag nalaglag yung market, baka wala kang pambayad. Wala ka talagang kakainin nun. So, kaya naiintindihan natin dapat, kaya bumabalik talaga kami dun sa prinsipyo namin na aral muna tayo bago mag-invest. Ang daming pwedeng paglagyan ng pera, lihitin mo na talagang nandyan. Kailangan lang natin intindihin kung ano ba palakaran doon. At alamin natin kung saan-saan, ano-ano. Oo. Magtanong, kasi minsan ang Pilipino nahihiya tayo magtanong Di ba? Kasi kung minsan talaga nahihiya at akala nila nagmumukhang tanga sila. Oo, yun. Kaso minsan, para sa akin, magmukha ka ng ganyan ngayon kaysa naman mawalan ka ng pera mamaya dahil hindi mo pala alam yung pinapasukan mo. Tapos, iiyak na lang tayo dahil yung pinaghirapan natin ng 20 taon, bigla na lang nawala dahil pinasok natin sa isang bagay na hindi natin naiintindihan. At hindi natin naiintindihan dahil nahiya tayong magtanong. Maraming ganun And kaya nakakapanghinayang din dahil sayang din naman talaga yung pinaghirapan natin. Diba? Dahil lang nahihiya tayo. Magtanong, wala namang masama yan. Gumaganda ang ating usapan, Aya. Tayo ay mag-news break muna at wag babalik. Tatanong ko sa iyo, particularly, paano ba para hindi malugi? Opa. Okay. Tungkol po sa pagkalugi, bago ko po, unang-una, sa stock market po talaga, ang pagkalugi, kumbaga, party yan talaga ng sistema. Ang kaya lang natin gawin, kumbaga, i-minimize yan o paliitin yung pagkakataon na mangyayari yan. Pero tulad nga sabi natin kanina, 2008, lahat kami lugi. May mga panahon talagang ganun, 1990s. World crisis, financial crisis. So, hindi natin maiwasan. Pero pag nandyan ka na, ano naman yung ways para nga ma-minimize natin? Unang-una, babalik tayo, pag-aralan natin, bago tayo magpasok ng pera sa isang kumpanya, alamin natin, sino ba nagpapatakbo niyan? Ano ba negosyo niyan? Kumikita ba yan? At huwag tayo papasok again sa isang kumpanya na base lang sa chismis o sabi-sabi na, eto, okay. Alamin natin. Marami namang mapagkukunan ng impormasyon lalo na't ngayon, may internet. So, alamin natin yun. Ngayon, syempre, may mga tao, medyo mahirap nga yan Ayaw na nating isip-isipin pa yan. Diyan naman pumapasok yung tinatawag nating mga mutual funds o UITF. Okay, Aya, interrupt muna kita. Ibibitin muna natin yung mutual fund, isang magandang alternative yan para pagkakitaan. Pero isingit lang muna natin yung nag-text sa atin ng katanungan. Nabasa mo naman dyan, Napakagaling po ng guest ninyo, sir. Delphine, panay katotohanan ng kanyang mga pinapaliwanag. Salamat po, marami po. Sana kayong ma-invite gaya ng guest ninyo. Pero ang tanong, saan po ba dapat ilagay ang perang savings para sa pag-aaral ng 4 years old sa kolehiyo? Sama bang ilagay sa savings ang perang para sa pag-aaral ng isang sa kolehiyo? Base na lang po din sa aking experience, yung savings po, taon-taon lumiliit yung halaga niyan
ang tuition fee naman po tumataas taon-taon. 'Di ba? So paano naman natin 'yan pagkakasyahin? Dati, yun nga, pumapasok dyan, nung mga 90s, meron tayong mga pre-need plan, pero yun nga, nagka-problema sila. So, talagang ngayon, ang tinuturo namin, mag-i-invest ka talaga sa isang bagay. Pwede nga pumasok ka diretso sa stock market, o kung gusto mo, pumasok ka sa mutual fund, para may isang eksperto na, kumbaga, hahawak ng pera mo. At sila magdidesisyon kung ano bibilin at kung saan ilalagay yung perang pinapasok mo dun sa mutual fund. Ngayon, eto nakakatakot. Walang garantiyan. Okay? Kasi meron talagang mga panahon na lahat ng investments nahuhulog. Kaya dapat din, pag yung magplaplano tayo para sa kolehiyo, dapat din, as much as possible, huwag ilalagay lahat ng pera sa isang kumpanya o isang bagay. So, sabihin natin, may naitatabi ka. Sabihin natin yan, nakakapagtabi ka ng a few thousands every month or every 3 months. Kumbaga, i-spread natin yan. Pwedeng kumuha ka ng mutual fund mula sa 2 kumpanya. Pwede kang kumuha ng mutual fund at isang stock. Basta naman yung mga papasukan mong kumpanya may pangalan, merong history, at merong track record na magandang performance. Siyempre, ang tanong saan naman natin makukuha yan, di ba? Saan ba tayo pupunta kung gusto natin malaman? Well, kami sa Pesos and Cents, yan po ang tinuturo namin. Kasi ang gusto namin, tayo magdidesisyon kung saan tayo maglalagay ng ating pera. Ano ba talaga palakaran sa mga mutual fund, UITF, VUL na yan? Para naman at the end of the day, makakapag-desisyon tayo ng tama. Yung makakatulog tayo na, eto yung decision ko. So, para sa tanong mo, ako, I would do what we call cost averaging. Yung tipong regular ako magpapasok ng pera either sa isang stock or sa isang mutual fund, at kada buwan babantayan ko kung ano nangyayari dito. Kasi yung isang delikado, pag ginagawa natin yan, nakakalimutan natin yung pera. Yung bang, may binili ka ngayon tapos nakakalimutan mo dahil busy ka din, gagawa ka talaga ng oras para bantayan, para makikibalita ka. Para pag mukhang tumatagilid, mailalabas mo din agad yung pera mo. Kasi yun din naman ang kagandahan nung 2 instrumentong nasabi ko. Kung gusto mong magbenta, kung kailangan mo yung pera, pwede mong kunin. Stock market, pag binenta mo, within 3 days, makukuha mo yung pera. Mutual fund, ganun din. Usually, minsan nga, 1 day or 2 days, makukuha mo na din yung pera mo. Hindi ka naka-lock in. Na tipong, kailangan ko maghintay ng 5 o 10 taon bago ko makuha pera. Sa ganun, pag yun nga, nangailangan ka or feeling mo, baka yung kumpanyang to medyo hindi na maganda, pwede mong mailabas yung pera mo. Ayun, sana Mark si Mark Antonio yan ng Halahala Rizal. Sana Mark nasagot ang katanungan mo, pero pag-uusapan pa namin ng ibang mga bagay na pwedeng paglagyan mo ng pera. Tulad ng sinabi niyang mutual fund. Paliwanag mga lentili yung mutual fund. Ano ba ito at paano pagpili ng mutual fund? Kasi ganito yan, yung mutual fund, kasi diba marami naman tayo, may pera ako, maliit lang. Pero ayoko naman or wala naman akong kakayahan o oras mamili. Kasi saan ko nga ilalagay pera ko? Bibili ba ako ng stocks? Bibili ba ako ng bonds? Ano pa ba meron dyan? So ang ginagawa nung isang mutual fund, kinakalap niya yung mga pera ng mga maliliit na investor, tapos pinagsasama-sama niya yan, tapos may isang tao, tawag dyan yung fund manager, siya ang magdidesisyon kung saan ilalagay yung pera pinagsama-samang pera. Yung pinagsama-samang pera. Sa 10 tao nang galing yun, o sa 100 tao. No? Oo, so pagsasama-samahin yan, at siya magdidesisyon, sige, bibili tayo nito, bibili tayo nun. Ngayon, syempre naman meron tayong mga batas ukol dyan, kasi malaking pera pinag-uusapan natin. Isipin nyo lang, kukuha ka ng, kahit sabihin mo tigi 1,000, 1,000 tao yung kinuhaan mo, abot ka rin ng milyon-milyon yan. Saan natin ilalagay yan? Bawat mutual fund, bawat UITF, may tinatawag yan na kumbaga prospectus. At doon nakalagay o doon nakasaad kung saan pwedeng ilagay ng fund manager yung pera. Kasi hindi naman siya pwedeng bumili ng kung ano-ano din lang. Medyo mahigpit. Mamaya tayo sa loto yan. Oo, yan yan. Mamaya kung saan-saang negosyo ilagay yan, binabantayan din yan. So talagang medyo stricto sila dyan. At may regulasyon. Oo, talagang binabantayan. Masasarado sila pagka sumuway sila sa regulasyon. Oo, at maraming sumisilip din sa mga yan. Sinisilip din yan ng mga SEC, mga ganon, para malaman na tama yung ginagawa nila. Ngayon, kapag nag-iisip ka kung anong klaseng mutual fund, meron kumbaga 3 klase yan dito sa Pilipinas. Ang una, yung sinasabi nilang bond mutual fund. Kumbaga, yung mutual fund mo, bumibili ng pautang
ng mga ibang kumpanya. Halimbawa, treasury bill. Oo, mga ganon. Bumibili ng mga ganon or mga bonds galing sa mga kumpanya na malalaki tulad ng San Miguel, SM, Globe. Yung ibang kumpanya na gustong magkalap ng pera, nagbebenta ng bonds para maka-raise ng pondo. Oo, kasi kumbaga umuutang sila. Sa halip na mangutang sa bangko. Oo, mangungutang kasi mas mababa yung interest rate na babayaran nila kaysa mangutang sila. Ngayon, yung mga mutual funds, bibili nun. So, syempre, hindi naman kahit sino lang pwedeng mag-issue ng ganon eh. Stricto din yung mga pwedeng mangalap ng ganong klaseng pera. So, ang trade-off naman yan, dahil nga medyo fixed lang kita, medyo mababa ang kita, pero maliit din lang yung chances na malulugi ka. Posible pa rin, pero maliit. Ngayon, yung kabila naman, kabilang dulo, yan papasok sa stock market. Ito yung mga talagang pwedeng kumita na malaki, pero pwede rin malugi ng malaki. So, depende yan sa tao. At yung pangatlo, yung nasa gitna. Meron pareho. So, meron siyang bonds, meron din siyang stock. So, maraming kumpanya gumagawa niyan. Yung Sun Life, PhilAm, FAMI, ang dami. So, sa akin, ang abisi ko sa ganyan, punta kayo dun sa malalaki. At lalo na, punta kayo doon, yung madali nyong mapuntahan. Lalo na kasi kung kailangan nyo mag-withdraw, dapat alam nyo kung saan. Karaniwan mga bangko, meron yung meron din mga bangko. Pag sa bangko naman, lahat ng mga malalaking bangko meron dyan. Yung BDO, BPI, Metrobank, mga ganon. Tawag naman sa kanila dyan, UITF. UITF, anong ibig sabihin? Unit Investment Trust Fund. Unit Trust Fund. Okay. Pareho din ang palakaran yan. Nangangalap sila ng pera, at meron din silang fund manager na mag-i-invest ng perang nakalap nila at ganun din sa bonds, sa stocks. Paano mo mamamonitor yung takbo ng negosyo na yan? Kung mutual fund, merong isang website na tinatawag www.pifa.com.ph at bawat araw nilalagay doon ang performance ng siguro mga 100 mutual fund. So nakikita mo doon. Nakikita mo 'yan araw-araw. Ano bukod ba halaga ngayon? Sa website ng mutual fund, nung nagpapatakbo mismo. Mabubuksan mo rin 'yon. Oo, makikita mo din. Dapat pero transparent, di ba? Pero syempre gusto mo, sino ba mas magaling? Di ba kung magsisimula ka? Sino ba magaling ngayong taon? Sino ba magaling for the past 3 years, for the past 5 years? So alamin mo yung record, no? Oo, tignan natin sino ba talaga kasi baka naman magaling nga 'to ngayon the last year hindi Saan malalaman at makukuha yung record nila? Yeah, yun nga po sa website na www.pifa.com.ph. PIFA hanggang PIFA po. PIFA. Oo. .com.ph. Araw-araw po yung ina-update. So, yan mababantayan niyo po talaga umaakyat ba, bumababa at para po doon sa mga gustong magsimula, diyan yung makikita kung sino ba talaga magaling. Teka, sa mga nakikinig natin gustong magtanong ng ganito, saan ka ba pwede ka bang matawagan na opisina mo at magtanong? Meron po kaming website sa Facebook. I-search niyo lang po sa Facebook yung Pesos and Cents at makikita niyo po doon. Medyo active nga po, maraming nagtatanong. Doon po kami sumasagot talaga. Pesos and Cents. Opo. Cents, S-E-N-S-E. Oo, Pesos and Cents. Common sense. Parang common sense po. Okay, Pesos and Cents. Pesos and Cents. Bakit tapos, Pesos and Cents? Well, parang sa akin ba yung pangalan? May pera ka nga, pero kung wala kang sense, wala kang sentido común, nawawala lang yan, parang bula. Okay. So, at syempre din naman, kahit naman may alam ka, syempre at the end of the day, kung wala rin tayong naitatabi, wala rin nangyayari. Di ba? Kumbaga hanggang salita na lang tayo kung ganun. So, kailangan pala isipin natin yung bukas, ano? Opo, kailangan po talaga. Pwede bang maitanong kung meron tayong mga nag-seminar na sa'yo, naturuan mo na naging successful? Oo naman po. Ang karamihan po mga OFW po. OFW. Ano karaniwang kanilang hinihinging payo? Anong kanilang ginagawa? Ano ang gagawin dun sa pinapadala? Ayun, okay. So, kasi parang para sa kanila, ang kagustuhan din ng karamihan talaga makauwi. Yes. At pag nakauwi, gusto nila merong uuwian. Mahirap kasi maghanap na ng trabaho yung umuwi ng OFW. Opo, totoo po yun. So, ang karamihan po gusto nila, syempre habang nagpapadala sila, naghahanap sila ng paraan para yung kahit bahagi nung napapadala, naitatabi rin para sa kanilang pag-uwi. So, yun po yung tinuturo namin sa kanila. Kaya nga ngayon, yung mga sistemang pinapakita namin, kaya nilang bantayan kung nasaan man sila. Kasi importante din yun Kayo ba pwede magsilbing advisor nila kung nag-i-invest sila?
Pwede din po, pero may limitasyon po din kasi dahil sa mga batas natin. Okay. So, kaya nga po, tinuturo ko na lang kasi mahirap po yung... Kasi certified securities representative ka. So, pwede kang broker, di ba, na stock market. Pwede pong broker ako ng stock market. Pwede naman dumaan sa iyo yung ano. Pwede po. So, kung mag-online sila, pwede sa iyo padaanin kung may tiwala na sila sa iyo. Ganun nga na po yung tinuturo ni. Pero syempre po, dahil nga po, kaya nga po ginagawa namin ganito is para mas marami yung makapasok di ba? So, we teach them the system para as much as possible, hindi na nila ako kailangan. Diba? Para maging independent talaga sila, yung sila mismo makakano. Paano yung nasa abroad? Pwede bang meron kang parang course online? Meron din po. Doon din po sa website namin. Para yung mga OFW bago umuwi, matututo na. Meron din po. Kaya nga po namin ginawa yun o tinatag yun para talaga doon sa mga OFW nating kababayan na yun nga nasa Middle East ka, hindi ka naman makakauwi dahil bilang ang bakasyon. Tapos syempre din naman po pag nandito ka, ayaw mo nang makikiseminar. So habang nandoon siya, nakakapag-aral, pagdating dito, lutong-luto na isip niya. Ano nang gagawin niya? At confident siya. Tapos syempre, pwede naman niya kaming i-email ng mga tanong niya pagkatapos ng panoorin. Email niya dun sa website namin. Medyo So sa website makikita yon. Makikita po yan. Makukuha yun. May bayad, magkano yung bayad dun sa online course na yun? Ngayon it's about $20 po. $20. So minimal, very minimal considering the importance of investing properly your money. Hard-earned money. So yun, at siyempre ang bukod sa mutual fund, meron pa bang ibang pwedeng paglagyan? Meron pa rin po. Para maiwasan na yung pagtatayo ng sariling negosyo. Alam mo, nakikita ko at marami tayong nakikita sa mga kapitbahay, mga kamag-anak, pag-uwi. Ang iniisip agad magtayo ng sariling negosyo na sila magsisimula from ABC. Talyer, restaurant. At the end, karaniwan nalulugi. Kasi yun nga po, ang problema niyan nahahati yung attention ng tao Kasi karamihan ng gagawa niyan, may trabaho talaga. May trabaho. Ngayon. Kaya yung FW, tatay yung negosyo, iwan sa asawa, babalik na. Walang magbabantay. Walang nababagsak. Yung mga pumapasok dyan, ang talagang unang sinasabi ko kung papasok ka sa isang negosyo, dapat yung enjoy niya talagang gawin. Kasi yun, pagtsatsagaan mo yan, pag-enjoy ka. Very ideal itong ganito na hindi ka magtatayo physically ng negosyo. Kundi yung pera, ilalagay mo lang sa mga dapat kalagyan tulad ng stock market, mutual fund, UITF na sinasabi mo, at iba pa. Parang habang gagawin mo, yung talagang pinagkakitaan mo. I mean, sabihin natin, magaling ka talagang empleyado, magaling ka sa trabaho mo. Pero yun nga, totoo na pag yung sweldo mo ay walang ginagawa, wala ka talagang aasahan. Hindi naman sa pero maging prangka na tayo, mabubuhay ba tayo sa tatanggapin natin sa SSS pagdating ng panahon? Hindi naman talaga tayo mabubuhay doon. Kailangan meron ka talagang naitabi para sa sarili mo pagdating na sa panahon na hindi ka na makakapagtrabaho. So, yun nga, pag wala kang ginagawa, habang ngayon kumikita ka, paano na pag hindi ka na kumikita? Doon ba sa online course mo, halimbawa, gustong pasukin ng OFW ay stock market, andun yung paraan, andun yung ways? Pinapakita po namin yun. At pinapakita din namin kung saan pa sila pwedeng pumunta sa susunod. Kasi nga, syempre, may ibang tao, parang mas interested ako dito. Kasi yung una po naming module, kumbaga, parang general lang, yung introduction. Ito yung dapat iniisip mo kung nagsisimula ka, at ito yung mga bagay na pwede mong pasukan dito sa Pilipinas. Kasi hanggang doon lang po talaga yung lisensya ko mga dito lang sa Pilipinas, hindi ako pwedeng magano ng mga produkto sa labas. Naalala ko tuloy yung isang kamag-anak namin doon sa Dubai, kinasa Dubai, ang laki ng sweldo ng mag-asawa. Sabi niya, paano ba ako matuto ng stock market? Parang natutokso nang sabihin sa akin na tulungan mo ako mag-invest sa stock market. Parang natutokso na rin ako na sabihin, sige, hawakan ko, pero magpigil ako kasi delikado. Ito pala ang option. Pwede siya ngayong mag-aral sa stock market sa magitan ng sa inyong website, tapos pwede siyang mag-invest siya mismo sa online. Para wala na ring sisihan, kumbaga. I-recommenda ako to sa kanya. Kasi ngayon mababantayan niya. Pag nakita niyang kumikita, ibenta niya. Nakita niyang nalulugi at natatakot na siya, ibenta niya din. So, unang step pag-aralan muna niya. Pag-aralan talaga. So, stock market, pag-aralan niya. Pag-aralan talaga. Yun, okay.
mutual fund, pag-aralan din kasi dapat alam mo kung sino magaling eh. Kasi syempre sa larangan niya, meron talagang mga kumpanyang magagaling, merong mga hindi masyadong magaling, tapos syempre meron yung mga medyo nangungulelat in terms of performance. Parang nakakuha ko yun ng keywords sa'yo. Alin ba ang magaling? Alin ba ang magaling? Sino ba ang magaling? Oo. Halimbawa, stock market. Alin ba ang magaling? Sino bang magaling mamahala? Oo. Diba? Ganoon naman talaga. Kaya naman umaasenso yung mga kumpanyang yan. May magaling mamahala. Kasi diba? sa stock market, kung umaasenso yung kumpanya, natural. Hindi ba bagsak yung kanyang stocks? Oo. Shares of stock? Oo. Ang walang tendency na bumagsak yan. Minsan-minsan lang. Pero yun nga, pag nangyayari yun, bibili ka ngayon, magdadagdag ka. So, kasi normal namang up and down. Up and down talaga kasi negosyo sa stock market, pag marami nagbenta, bumabagsak talaga. Kasi sabihin na natin, lalo na pag palapit Pasko, marami talaga nagbebenta. Nagsesell out. Nagsesell kasi kailangan ng perang panggastos eh. Tapos usually, minsan Mayo din kasi bayad tuition yung iba. Meron ding panahong ganun eh. Tapos sabihin na natin, 2008, lahat talaga laglag. Pero ngayon naman, nasa kabilang dulo tayo, halos lahat kumikita talaga ng malaki. Okay, Aya, anong masasabi mo dun sa mga kababayan natin, lalo na OFWs, na ang pag-iisip ay traditional pa rin na ang iniisip pagdating sa Pilipinas o pag-uwi nila, magtayo ng bagong negosyo? Well, para sa akin, maganda yan, again, kung gusto mo yung itatayo mo. Sabihin natin, chef ka, magtayo ka ng sarili mong restaurant dahil magaling ka magluto. Pero kung yung magtatayo ka lang dahil wala kang maisip na ibang gawin, medyo delikado yan at maraming nalulugi dyan. Kasi nga papasok ka sa isang bagay na baka hindi mo naman talaga naiintindihan. At iba yung talagang, kasi minsan yung image natin, pag sarili mong negosyo, ikaw boss, lahat, okay kasi diba? Gusto mo, ikaw boss eh. Oo, mahirap din humawak ng tao. Di ba? O pera, sige, yung tao, kaya mo pong pakisamahan lahat ng mga magiging empleyado mo. Ibang usapan din yun eh. So, ang sinasabi din namin, habang nandyan kayo abroad, habang kumikita kayo ng malaki, kaya nga kayo nandyan para kumita ng malaki, tignan nyo dahil ang dami ng options na meron ngayon. But bago kayo pumasok sa kahit ano, aral muna. Kasi lalo na't nandyan kayo, mahirap magbantay eh. Kasi nga, yung oras na lang, baka araw dito, gabi sa inyo. Paano ko din naman talaga tayo makakapagbantay ng maayos pag ganon? So, dapat aalamin talaga natin kung ano yung mga palakaran, aalamin natin talaga kung sino ba yung may pangalan dun sa papasukan natin. Huwag tayong papasok sa sabi-sabi. At kahit ngayon, sinasabi ko, uso stock market ngayon. At daming gustong pumasok kasi laki ng kita eh. Pero sa totoo lang, yung mga umaani talaga ngayon, yung mga talagang namuhunan nung hindi ganito kaganda ang market. Sila yung nagtiyaga. Kumbaga parang naghintay. Yeah, parang pagsasaka yan eh. Magtatanim ka muna sa init. Di ba? Natural lamang na ilagay mo doon pera mo kung wise ka. Kasi kung ilalagay mo lang basta sa isang lagayan na wala ngang kita o maliit ang kita, malulugi ka. Malulugi ka talaga at pagdating ng panahon na hindi ka na makakapagtrabaho at hindi ka nakikita na malaki, saka mo maiisip, sayang. Sayang. Yun nga ang pinakamadalas na sinasabi sa akin pag nagsiseminar mga tao. Parang sila, sayang, sana nakilala kita 5 years, 10 years ago. Kasi kung alam ko lang to, sana iba na yung ginagawa ko ngayon. Okay, anong may papaya mo sa ibang mga kababayan natin, lalo ng OFWs na gawa nung karaniwan pang ginagawa nga nila, pag-uwi nila, nagtatayo ng negosyo, tapos pagkakatiwala lang sa kamag-anak o kaibigan? Pag ganun ang usapan, dapat may kontrata. Okay. Dapat klaro, magkano ba sweldo ng taon to? Kasi ang isang nangyari sa ganyan, feeling, ako naman nagtatrabaho, ako naman nandito so yung mga extra gastos ko sa bahay, dito ko na rin kukunin kasi ganito din, walang formal na usapan Tapos, hanggat maari nga sana, mas gusto ko na hindi ka mag-anak Kasi, pag may ginawang mali o nagkamali, hindi naman sinasadya, nagkamali talaga, ano gagawin natin? 'Di ba? Kamag-anak mo Pasensya na lang, 'di ba? Ganun ang nangyayari. Dapat kung magtatayo ka, professional. Professional usapan natin. Bigyan mo ng kontrata, bigyan mo ng sweldo, at tuwing uuwi ka, hingin mo yung libro ng kumpanya. 'Di ba? Kung minsan marami kontrata na nga, meron pang nagkakamali pa rin, nagkakaaway pa rin sila. Yun nga kaya nga kung ganun, kung hindi mo yung kamag-anak, sisantihin mo, di ba? Sisantihin mo. Kung hindi ka masaya dun sa ginawa, pwede mong masisanti ng madali. Yun nga, kung kapatid mo yan, pinsan mo yan, tapos may ginawang hindi ka nais-nais, o may nangyaring hindi ka nais-nais, ano ba gagawin natin? Ang dami ko nang nakitang ganyan, nagsarado lang yung kumpanya. Meron din isang OFW, asawa ng Hapon, nung nandito, tinayo yung
water station. Bumalik sila sa Japan, iwan sa kapatid, nasarado. Merong isa, OFW umuwi, nagtayo ng water station din doon sa amin. Merong nagkaroon ng problema, chinismis nung isa na magtatayo din ng sariling water station, kumagat yung mga tao, walang bumili sa kanya, nagsarado. Kasi iba talaga pag wala ka kasi isa rin sa mga sinasabi namin kumaga, walang mag-iingat sa pera mo kesa ikaw. Ayun. I mean, sa'yo yan Okay. Diba? So, sa kabuuan, ano ang ating iiwan sa ating mga nakikinig? Aya? Yun, balik tayo. Lagi namin sinasabi, aral muna bago invest. Ayun. Okay. Tapos, invest, ingat. Opo. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Aya Laraya.